Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Radyo Mindanao na! Gising! Gising! Gandang hapon mga kaibigan. Welcome sa ating programa sa mainit na Lunes. Radyo Mindanao mga kaibigan, dito lamang sa Radio Philippines Network 1008 DXXX Zamboanga. Ito po niyang balingkod, Fafaal. At tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. Sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Zor, ug Zamboanga del Norte. Ayong adlaw. Sa Central Mindanao, dami nakikinig sa atin ngayon. Ang daming mga requested songs. Hanggang sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato City, North Cotabato. May humihingi ng tulong sa atin mga kaibigan. Humihingi ng tulong ang isang samahan ng mga magsasaka. At pinatay di umano ang lider, ang kanilang lider dyan sa Palawan, si Ka Arnel Figueroa. Humihingi sa atin ng tulong na mailabas ang balita. Kaawa-awa mga kaibigan, pinadala sa Radyo Mindanao ang video clip ng actual na pagpatay kay Arnel Figueroa, ang leader ng mga pesante dyan sa Palawan Province, at isang security guard ng asindero ang bumaril mga kaibigan. Sa layo nung pinangyarihan sa bukid hanggang sa kalsada, ako po. Isang tama yata ng bala sa kanyang sikmura at ikinamatay nito ang pagkaubos ng dugo. Kawawa mga kaibigan. Bago na lagutan ng hininga si Ka Arnel Figueroa, ay nakadilat pa yung kanyang mata at pilit siyang itinatakbo ng kasamahan. Pero wala na, dahil mula sa pinangyarihan hanggang sa kalsada ay siguro estimate ko na sa mga 300 to 400 meters ang layo. Abangan nyo mga kaibigan at tututukan natin yan. Kaawa-awa naman itong mga magsasaka na nakikipaglaban upang yung kanilang karapatan sa lupain na kanilang sinasaka. At marami ng mga magsasakang pinapatay. At pinalalabas dito kung hindi sila mga supporters ng NPA, mga sympathizers ng kaliwang grupo. Pero ang katotohanan nito mga kaibigan ay ang karapatan lamang nila ang kanilang ipinaglalaban. Dahil walang magawa ang pamahalaan, lalong-lalo na yun sa mga nakalipas na administrasyon. At mabuti nga ngayon sa panahon ni Tatay Digong Duterte ay tinitiyak kong magkakaroon ng hustisya ang maraming magsasaka. Dahil si Kapaeng Mariano ngayon ang namumuno sa Department
of Agrarian Reform. Pinasa ng Radyo Mindanao mga kaibigan sa partner nitong Mindanao Examiner Regional Newspaper ang naturang video at ang detalye ng pagkakapatay kay Ka Arnel Figueroa dyan sa lalawigan ng Palawan. Alam nyo mga kaibigan, maraming nangyayari dyan sa Palawan Province. Lalo na sa mga malalayong lugar na kung saan ay talamak ang minahan, talamak ang illegal logging, talamak ang land grabbing, talamak ang smuggling ng mga species, mga ibon, mga pawikan. Mabuti na lamang at may mga organisasyon na tumututok sa ganitong mga problema dyan sa Palawan Province. Yan ang huling bastion siguro natin mga kaibigan, yung Palawan. Napakaganda ng Palawan. Pero ngayon maraming mga kapitalista ang pumapasok ngayon dyan. At sinisira ang kalikasan, inaabuso ang kalikasan, at pinagnanakawan ang kalikasan. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na talagang pupuntahan natin yung Palawan at upang matignan ang tindi ng problema dyan sa Palawan Province. Anyway mga kaibigan, umabot na sa mahigit 50 ang bilang ng mga celebrities o showbiz personalities ang kabilang sa umano'y panibagong drug list na hawak ngayon ni Tatay Digong Duterte. Ito ang ibinunyag ni dating Volunteers Against Crime and Corruption Chairman at incoming Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Martin Dino sa isang press conference. Alam niyo, itong si Martin Dino, maingay, madaldal. Dapat pinabayaan niya si Tatay Digong ang magsabi nito, o kaya si Kuya Bato de la Rosa, o kaya si Secretary Martin Andanar, o si Press Secretary Mel Aldea. Wala eh. So hindi maiwasan ni Martin Dino na magdadakdak. At ito'y tahasang ibinunyag ni Dino mga kaibigan ng karamihan sa mga celebrities na nasa narcolist ay mga drug users at 10 dito ang di umano'y nagtutulak at mga users. Sa kabila ng pagbubunyag, tumanggi naman si Dino na pangalanan ng mga naturang celebrities. Pero tiniyak nitong ang ilan sa mga ito ay sumailalim sa drug test. Magandang hapon, Bong Garcia. Napunta rito. Ginagawa mo rito. Yung executive ng government media. Una nang inihayag ni NCR Police Office Director Chief Superintendent Oscar Albayalde na hawak din ito ang naturang narcolist. Talagang naku po, 50 lang bang mga artista o mga celebrities na sabit dito? Ang dami. Diba? Pag nagtitaping yan hanggang madaling araw, kaya kita mo, dilat na dilat yung mata. At pag may party naman yan, ako, nagkalat ang mga ecstasy. Yoo! Sinabi pa ni Albayalde na ang nasabing listahan or narco celebs o celebrities ay pawang mula sa mga impormasyong ibinibigay ng ilang na arestong mga drug pushers. Samantala, alamin naman ng Presidential Communications Office sa ilalim ni Secretary Martin Andanar mula sa Philippine National Police ang naturang listahan ng mga celebrities. Alam niyo ba mga kaibigan na nagulat si Tatay Digong dahil meron sa kanyang ibinigay na listahan ng bagong listahan ng mga sangkot sa droga.
At ito ay galing sa mga iba-ibang law enforcement agencies. Ang matindi rito mga kaibigan, sabit yung kaibigan. Sabit yung barkada ni Tatay Digong. Kaya nung nakita ni Tatay Digong yung narcolist, ang laking mata. Sabi niya, totoo ba to? Pastilan, uy. At muling pinapabalidate ni Tatay Digong Duterte ang hawak na umano'y financial or final narcolist. Makaraang lumitaw sa listahan ng ilang pangalan ng kanyang mga kaibigan. Di umano. Sabi pa ni Tatay Digong ay inamin niyang nagulat siya nang mabasa ng buo ang narcolist at hindi akalaing kasama sa listahan ng mga kaibigan. Nako, ano ba naman to? Basta droga. Ginawang halimbawa ni Tatay Digong Duterte ang pangalan ng isang General Espino na kaibigan niya, kaya mismong mga tauhan nito ang inatasang mag-revalidate ng naturang narcolist. Ayon kay Tatay Digong, hindi na makita ang link o kaugnayan kung bakit lumitaw ang pangalan ng general, kaya nais itong malaman kung paano ito napaugnay sa listahan ng mga nasasangkot sa illegal na droga. Magugunitang inihayag ng Tatay Digong Duterte ang final narcolist at pinapabalidate ito mga kaibigan sa Philippine Drug Enforcement Agency at sa National Intelligence Coordinating Agency. Mahirap yan mga kaibigan sana walang mangyaring whitewash dito. Baka yung nag-re-revalidate yan malaman nilang kaibigan ni Tatay Digong to, sabihin lang, mahal na Pangulo, nagkamali lang kami ng listahan. Di ba? Dito talagang walang holy cow dito. Walang sacred cow. Holy crap meron. Pero sacred cow kay Tatay Digong sana wala. Ang dami pa niyan, di ba? Sa Central Mindanao, ang dami mga mayors ang isinangkot ni Tatay Digong sa narcolist. So I'm sure na walang kaibigan dito kay Tatay Digong Duterte. Tignan natin kung anong sasabihin. Sasabihin ni Kuya Bato de la Rosa. Dahil, dahil sa issue ng mga celebrities, sabi ni Tatay Digong ay isa sa ilalim sa Oplan Tokhang ang mga artista na sangkot sa illegal na droga. Nako, pag narinig ni Brother Danny Quarteros to ng Jesus Miracle Crusade, I'm sure sasabihin ni Brother Danny na ipasok yan sa Oplan Gugma. Nakikinig ngayon si Brother Danny Quarteros dyan sa Tuguegarao City via shortwave radio. At nag-text siya kanina dahil tuloy-tuloy daw yung kanilang krusada sa Tuguegarao. At siyempre nagbabala naman si Kuya Bato de la Rosa na talagang wala silang sasantuhin dito sa naturang narcolist na kinabibilangan ng mga celebrities. Pero sakali umanong ibahagi sa kanila ang naturang listahan ng Pangulo, dapat lamang nakatukin din ng mga parak ang itong mga sangkot ng mga celebrities sa illegal na droga. Maging siya ay maaaring personal na bisitahin ng mga tahanan ng mga artista. Nako. Alam niyo mga kaibigan, meron din ako isang napapachismis, di ba, yung babae. Yung asawa ng isang action star na ngayon ay hiwalay na sila. Yung nakipagsapakan dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Sino yan? Nalaan nyo. Sexy star yan dati, pero ngayon ay medyo tumaba na. At mukhang napabayaan yung sarili. Pero nagpa-drug test daw yan, negative. Siyempre, alam mo, mga users, pag nagpapa-drug test yan, sisiguraduhin nilang hindi sila gumamit ang 1 linggo para malinis yung kanilang urine. Simple lamang yan. Tignan natin. Pero palagay ko, kilala niyo na mga kaibigan, yung artistang, babaeng artista na napakaganda dati, nung bata-bata at ngayon medyo chubby na. Yung kapatid niyan, matindi rin.
Sila mismo ay nag-aaway-away. Samantala, aminado naman si Kuya Bato de la Rosa na marami silang natutunang mga magandang gawi sa kanyang 5 araw na pagbisita sa bansang Colombia. Alam nyo mga kaibigan, matindi ang problema ng Colombia sa droga at saka yung Mexico. Yung mga Mexican at Colombian drug cartel, ako po, ang tindi niyan. Matindi pa sa mga Abu Sayyaf yan, matindi pa yan sa NPA, mas matindi pa yan sa Maute Group. Dahil itong mga drug cartel na to, nako, talagang kumakatay ito ng mga tao. Torturein yung mga kalaban nila. Hindi lamang, pati yung judge pinapatay, mayor, lahat. Basta maprotektahan lamang ang kanilang droga. At pati yung kalaban nila sa negosyo, nako, ayan, matindi pag nagyera yan. Talagang ubusan. Kaya nga nagpunta si Kuya Bato de la Rosa sa Colombia upang pag-aralan ng ginagawa ng mga otoridad doon. Alam niyo mga kaibigan, sa Mexico at sa Colombia ay kasama sa anti-narco war o anti-narco campaign yung mga sundalo, mga militar at pulisya at iba pang law enforcement agencies. Hindi lamang trabaho yan ng mga pulis dyan sa dalawang bansa. At pag nag-ooperate yan mga kaibigan, naka-bonnet sila. Mata lang ang makikita mo, naka-bulletproof vest sila. Matataas ang kalibre ng armas na ginagamit. May mga helicopters pa yan. Mayroon pang mga speedboats yan. Ganyan kung mag-operate ang Mexican at Colombian Armed Forces and Police Authorities sa kanilang pakikipaglaban sa droga. Kaya nga si Tatay Digong talagang ginagamit niya ngayon ang Armed Forces of the Philippines upang puksain itong galamay ng illegal na droga. At sinabi ni Kuya Bato de la Rosa na kabilang sa kanilang natuklasan ay kung gaano ka-equip ang mga pulis sa Colombia sa mga kagamitan, lalo na ang kakayahan ng mga ito na i-wiretap ang mga hinihinalang drug lords doon. Dahil sa umiiral na batas, pwedeng i-wiretap ang mga kriminal nang sa gayon ay namo-monitor ang kanilang mga illegal na aktibidad. Ayon pa kay Kuya Bato de la Rosa ay may batas ang Colombia na tinatawag na forfeiture of properties ng mga drug lords na umano'y ang kanilang yaman ay nanggaling sa illegal na droga. Sinabi pa ni Kuya Bato de la Rosa na panahon na upang amyendahan ang wiretapping law sa ating bansa upang lalong mapalakas ang kampanya laban sa illegal na droga. Hiniling din ito kay Tatay Digong Duterte na gawing priority bill sa Kongreso ang naturang wiretapping law. Pahayag pa ni Kuya Bato na dapat kasama ang forfeitures ng mga ari-arian ng mga convicted drug lords. Sa oras na mapatunayan ang pagkakasangkot sa illegal drug trade ng isang drug lord ay kukumpiskahin ang kanilang mga ari-arian. Ako, dapat na. Dahil galing sa masama yun. Alam nyo, dyan din sila kumukuha ng mga pambili nila ng mga armas. Dyan, sa illegal na droga. Mahirap yan Hindi natin alam mga kaibigan, mula nang umupo si Tatay Digong talagang masigasig ang kampanya ng ating otoridad laban sa illegal na droga. Pero despite ng mga nangyayari sa kabila ng maraming ulat na namamatay sa drug bust operation dahil ang lalaban, yung mga iba naman ay napapaslang ng mga vigilantes o kaya ng mga kalaban nila sa illegal na droga, tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng mga shabu. Marijuana, hindi masyado yung shabu.
Di ba mga kaibigan? Wala bang takot itong mga drug pushers na to? Na maaaring, yung huling kain nila sa umaga, yun na pala yung katapusan nila, di ba? Yung mga report lang na pinapadala ng Philippine National Police sa atin, ang dami. Ang daming mga nahuhuli, ang daming mga naaresto, namamatay pag nanlalaban, pero araw-araw. Grabe, tuloy-tuloy ang, itong mga gawain. Ganito na ba talaga mga drug pushers? Wala nang takot sa batas. Lalo na kay Tatay Digong Duterte. Naku po, magbago na kayo. Nagkaroon na nga ng Oplan Tokhang. Marami nang sumuko, pero marami rin ang bumalik sa masamang gawain. Ang pagbebenta ng droga, paggagamit ng shabu. Yung pala, palabas lang yung kunyari, susuko sila at magbabago para hindi na mapaghinalaan. Tapos ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Kaya nakikiusap tayo sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon dito sa buong Mindanao. Yung mga taong gumagamit ng droga, kalimutan nyo na yan. Please. Isipin niyo ang inyong kinabukasan. Kung may asawa't kayo, may pamilya, yung mga anak ninyo. O kaya yung mga magulang ninyo. Di ba? Itigil na natin ang paggamit ng droga at walang may bibigay na mabuti yan sa inyo. Maniwala kayo. Sakit sa uli, pag nahuli kayo, naku po, awawa kayo sa loob ng bilangguan. Suportahan na lang natin itong kampanya ni Tatay Digong laban sa illegal na droga. Suportahan natin ang ating kapulisan. Dahil alam nyo, marami ng pulis ang namamatay sa dito sa naturang operasyon. Grabe. Kita niyo yung mayor, 'di ba? Yung isang vice mayor diyan sa Central Mindanao. Si Sabal ba 'yun? 'Di ba? Na-aresto siya. At marami pang iba diyan. Hintay lang kayo. Samantala, pinag-utos na ng ombudsman ng pagsibak sa serbisyo o sa pwesto kay incumbent Balabagan Mayor Edna Ogca Benito. Itong si Mayor Edna Ogca Benito, mga kaibigan, ay nahatulan ng ombudsman na matapos na matagpuan ng anti-graft body na guilty at nagkasala ang opisyal ng grave misconduct. Nag-ugat ang pagkakadismiss sa alkalde. Makaraang bigo niyang aksyonan ang payment at back salaries ng isang empleyado noong 2014. Dahil dito ay hindi na maaaring humawak pa ng ibang posisyon sa pamahalaan o gobyerno itong si Mayor. At hindi na rin maaaring tumanggap ng kanyang retirement benefits. Aray ko. Maliban pa rito ay naharap si Benito sa kasong kriminal dahil sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Grabe, no? Itong si Mayor Edna Ogca Benito, pamilyar yung pangalan eh. I'm sure na nagawa na to ng istorya ng Mindanao Examiner. Hindi lang natin na maalala kung ano yung istorya na inilabas ng examiner about dito kay Mayor ng Lanao. Oo, natatandaan ko na. Okay. Ito yung mga kaibigan, Ito yung nakikipag-away dun sa kanyang vice mayor.
hindi tayo nagkakamali. This year lang to, February, nung pumutok yung balita sa Mindanao Examiner. At dahil ayaw umupo ng vice mayor na siyang naging acting mayor nung masuspende itong si Mayor Edna Benito. Yung order na bumaba itong vice mayor ay nanggaling sa Department of the Interior and Local Government. At nagsumbong naman tong si Mayor Edna Ogca Benito sa Mindanao Examiner Regional Newspaper na yung mga tagasunod daw at supporters itong si Vice Mayor Quirino Sampiano ay armado ng mga tubo at pamalo at nagbarikada dyan sa munisipyo upang hindi siya makapag-assume ng kanyang pagiging alkalde. As alam niyo mga kaibigan, itong si Benito, si Mayor Edna Ogca Benito ng bayan ng Balabagan sa Lanao del Sur ay sinuspinde ng ombudsman noong December 28 dahil sa reklamo nitong si Nasser Disalungan, ang presidente ng Association of Barangay Chairmen, dahil sa simple misconduct lamang. Sa kanyang reklamo, sinabi ni Disalungan na winitheld ni Mayor Edna Ogca Benito ang kanyang sweldo. Pero ang dahilan naman ni Mayor Edna Ogca Benito ay ito daw si Nasser Disalungan, being the president of the Association of Barangay Chairmen, ay hindi raw nag-report sa kanyang tanggapan. Kaya yung nung Pebrero ay naglabas ng desisyon itong 22nd Division ng Court of Appeals at nag-issue ng temporary restraining order that would allow the mayor to report for work. At itong TRO ay kinumpirma rin mga kaibigan ni Director Anwar Malang ng DILG sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. At naglabas pa rin ng order ang DILG at inuorderan itong si Vice Mayor Quirino Sampiano na bumitaw na bilang acting mayor. Kaya nga nagkagulo dyan mga kaibigan. Sinabi pa ni Mayor Edna Ogca Benito na sinubukan niyang magpunta dyan sa munisipyo. Ngunit nabigo siya dahil sa naturang barikada. Pati raw yung local police force ay nabigo na ipatupad ang order ng DILG arm upang itong si Mayor ay muling makapag-assume sa kanyang pwesto. At ayon pa sa aide, sa trusted aide itong si Mayor Benito na nakilalang si Dr. Billy Ogca, maging daw yung provincial director ng DILG na si Macmillan Lucman ay tinakot din ng mga tauhan ni Vice Mayor Sampiano. Yan ang aligasyon mga kaibigan. Kaya naman nanawagan itong si Mayor Edna Ogca Benito sa national government na ipatupad agad ang order ng korte, ng Court of Appeals and the DILG ARMM. Kaya ang ginawa pala nitong si Mayor Benito ay sa bahay na lamang niya nag-o-office. Pero sa order ngayon sa order ng ombudsman talagang goodbye na. Talagang hindi na makakaupo itong si Mayor Edna Ogca Benito dahil sa reklamo ni Nasser, yung presidente ng Association of Barangay Chairmen. Kita niyo naman mga kaibigan, 2014 lang yan nangyari yan. At itong TRO ay ibinaba noong Pebrero. Pero by itong ngayong buwan na to, talagang wala na. Wala nang may hintay pa. Itong si Mayor Benito. Bueno mga kaibigan, commercial muna tayo.
Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright mga kaibigan, welcome again dito sa programa ng Radyo Mindanao, RPN X 1008 mga kaibigan, sa inyong AM band sa Zamboanga City. At ito pa rin ang inyong host, si Fafaal. Nagpapatuloy tayo mga kaibigan. Meron tayong natanggap na text mula sa ating Radyo Mindanao correspondent mga kaibigan sa Coronadal. At naku po, meron daw dalawang lalaki ang nasawi matapos silang magkahiwalay na maaksidente sa South Cotabato. Unang naganap yung aksidente mga kaibigan sa crossing El Nonok sa Barangay Reyes sa bayan ng Banga. Kahapon to, alas 5 nako. Alas 5 ng hapon nangyari. Kinilala ang namatay na biktima na si Jay Napila, 22 anyos, at residente ng Purok 4 sa Barangay San Vicente sa naturang bayan. Abang sugatan naman mga kaibigan, ang itong kasamahang si A.G. Lagamo Salasinas, 19 anyos ng naturang barangay. Nawalan umano ng kontrol ang minamatayong motorsiklo ng biktima na sinapila ng ito'y mag-overtake sa motorsiklo naman. Ako, parehong motorsiklo. Ito na nga ba sinasabi natin mga kaibigan? Basta wala tayong disiplina sa kalsada, naku po. Talagang manyanyari yan. Kaya lagi nating pinapaalalahanan yung ating mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho ng motorsiklo dahil yung motorsiklo ang pinakamaraming aksidente sa kalsada. Lalong-lalo na yung hindi gumagamit ng helmet. Pag walang helmet, nako, grabe. Lalo-lalo na pag nakainom. Alam nyo, pag nakakainom ang isang driver ng motorsiklo, walang pakialam yan. Dahil ang feeling niya, magaling, invincible, matapang. Kung humarurot yan, sagad-sagad yung silinyador. At kung magpreno yan, biglang magpipreno yan, nako, di wala nang kontrol lang. Gegewang-gewang ang gulong yan sa likuran. At kung sa harapan siya nagpreno, nako, talagang magbabaliktad yung motorsiklong yan. Kaya yan ang lagi nating pinapaalala sa lahat ng mga motorista, whether sa motorsiklo, pampasaherong jeep, pribadong sasakyan, bus, lahat, truck, kailangan ingat sa kalsada. Dahil, minsan kang magkamali, goodbye na. Kaya lagi tayong gumamit ng helmet. Marami tayong nakikita. One good example, dyan sa Zamboanga City. Dito sa Davao City, wala kaming problema rito. Dahil ang mga tao sa Davao City, mga kaibigan, disiplinado. Wala kang makikitang nagmumotor doon na walang suot na helmet. Dahil halos lahat ng mga dulo ng kalsada may nakabantay na traffic enforcers. Bukod sa traffic enforcers, meron pang mga CCTV. Kaya kahit na lumabag ka sa traffic at nakita ka sa CCTV na kuha ang plate number ng sasakyan mo, naku, nakatimbre ka na kagad sa LTO. So pag nag-renew ka, bayad ka ng multa. Ganyan ka disiplinado ang mga tao dito sa Davao City. At sa Davao, wala kayong makikitang nagka-counterflow. Walang ganun. Hindi uso yung ganun nagka-counterflow. Pag stop lahat.
Walang counterflow. At bawal dito sa Davao ang nakatakip ang iyong plaka. Kailangan yung plaka mo maliwanag visually. Talagang dapat makita yan sa mga CCTV, lalo pa ngayon. Ako, di ba, kailan lang nagkaroon ng bombing dyan? Mas mahigpit na ngayon. At yung mga traffic enforcers dito sa Davao ay armado ng hindi ng baril kundi ng mga radar gun, speed gun kung tawagin, mga kaibigan. Kahit na malayo sila at nakikita ka nilang humaharurot, itututok lang sa iyo yung speed gun, malaman na kagad doon kung gaano kabilis ang takbo mo. At pag binagalan mo yan sa pagdaan sa kailang harapan, ako, yari ka, huli ka. Ganyan kaganda ang trapiko, ang traffic management dito sa Davao City. Sa Zamboanga City, nako, gubot gyapon. Problemado yung mga motorista sa Zamboanga. Dahil maraming mga drivers ang walang disiplina. Yung mga motorsiklo, tricycle, jeep, nako, nag-o-overtake. Nagka-counterflow, occupied na kagad yung kabilang linya ng kalsada. At wala kang halos makitang mga traffic enforcers. Laging nagbubulakbol. Wala sa kanilang mga pwesto. Yung mga ibang traffic enforcers ng City Hall, naninigarilyo pa sa oras ng trabaho. Ito dapat sino bang administrator ngayon? Si Apple Go. Si Mrs. Apple Go ang city administrator ng Zamboanga. So dapat tignan to ni Mrs. Apple Go, yung city administrator. Dahil under kay Mrs. Go itong mga traffic enforcers na kung tawagin ay Blue Boys. Ilan ba yan? Siguro wala pa yatang 40 yung mga traffic enforcers ng Zamboanga City Hall. Hindi natin malaman kung bakit ayaw mag-hire. Ang Zamboanga walang Transport and Traffic Management Office. And then tawagin yung Asia's Latin City. Meron bang Asia's Latin City na walang Transport or Traffic Management Office? Na halos wala pang 40 ang bilang ng mga traffic enforcers sa buong Zamboanga. Na halos kulang-kulang ang mga traffic lights, kulang-kulang ang mga CCTV sa kalsada. Ayan ba? Ayan ba ang Asia's Latin City? Ayan ba ang Adelante Zamboanga? Ay, kailangan kumilos ang City Hall at kumilos ang City Council. Ako, magpalabas ng mga batas. Talagang magbibigay ngipin sa mga law enforcement agencies, sa mga traffic enforcers, sa police, upang makontrol itong chaotic situation dyan sa kalsada ng Zamboanga City. Di ba yung mga sumbong sa atin, ilang beses natin ito nilalabas, pero mistulang bingi naman yung mga opisyal ng Zamboanga. Katulad dyan sa Santo, sa barangay, barangay Tetuan. Dyan sa may eskwelahan. Sa ICAS ba yan? Dyan sa may Jumbo Bridge. Meron nagtayo dyan dati, mga kaibigan, karinderya. Sa ibabaw ng tulay. Sa side sa ibabaw ng tulay. Karinderya yan. Kaya yung mga tricycle driver, mga jeepney driver, dyan pumaparada sa ibabaw ng tulay. Tapos yung karinderya dyan, parang, yung mga bahay-bahay sa mga squatter. Ganyan ang tagpi-tagpi. Ako, sa ibabaw ng tulay. Ilang taon din naging karinderya yan. Siguro nung nalugi, nagsara. Pero bago malugi yan, naggayahan din yung mga iba. Sa mga tabi, sa mga gilid-gilid ng ibabaw ng tulay naman, naglabasan, nagsulputan. Itong mga shanties. At doon may nagbebenta ng gasolina, may nagbebenta ng kung ano-ano. So nung magsara yung karinderya, dahil wala naman sigurong kumakain, o kung meron man, kokonti, di nagsara yan ng ilang mga buwan. Ngayon naging tindahan naman. Ako, sari-sari store. Dyan pa rin sa gilid sa ibabaw ng tulay. Dyan sa Jumbo Bridge.
At hindi lang yan mga kaibigan, nadagdagan pa. Nagbebenta pa sila ngayon ng mga uling. Nagbebenta pa ng mga prutas. Nako po. Bawal yan sa ilalim ng, sa ibabaw ng tulay. Sa ilalim ng tulay nga, bawal. Sa ibabaw pa. Diba? Ang problema, yung mga opisyal ng barangay, mga opisyal ng city hall, mga opisyal ng mga traffic enforcers, mga pulis na dumadaan dyan, para mga bulag, nakatakip ang kanilang mga mata at walang makita. Hindi pa nagtatapos dyan mga kaibigan. Sa kabilang dulo, sa kabilang bago bumaba ng tulay, lumitaw naman uli. Sa gilid pa rin ng tulay, sa may poste, ang isang nagbebenta ng mga gulay. Naku po. Kaya yung mga motorista, pumapara sa ibabaw ng tulay, hazard yan mga kaibigan, road hazard. Kung mabangga, sino may kasalanan? Masisingil niya ba yung nagbebenta ng gulay? Masisingil niya ba yung nagbebenta ng prutas, tindahan at uling? Wala. Kaya lang talagang wala tayong magawa dahil bulag yung mga opisyal ng pamahalaan sa Zamboanga. Yung nga lang mga jeep na overloaded, di ba? Yung mga jeep na pampasaherong may mga nakasabit sa likuran. May mga nakaupo sa ibabaw ng bubungan. Naku po, ang dami. Pumunta kayo dyan sa Putik o kaya sa Gaywan. Marami kayong makikita ng mga pasahero nakaupo sa ibabaw ng bubungan. Dumadaan lamang yan sa harapan ng mga traffic aid at wala ring magawa. Dumadaan din yan sa harapan ng mga pulis, wala ring magawa. Bakit? Di ba? Bawal yan mga kaibigan. Yun lang may nakasabit sa likuran ng jeep, bawal na. Overloading yan nasa batas yan. Bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy namamayagpag mga biyaheng lunsuran, biyaheng bawalan, biyaheng divisoria. Buti sana kung biyaheng langit yan. Di ba? Marami na na-aksidenteng ganyan, di ba? Dami na na-aksidente. Meron dyan humampas sa poste. Meron sakay sa top load, mga pasahero. May mga namatay, may mga nasaktan. Marami ng example yan mga kaibigan. Yung mga overloaded na jeep na aksidente. Inilalabas din yan ng kapitbahay natin sa Barangay E-Media. Di ba nakikita niya sa mga live feed ng Barangay E-Media? Lumalabas yan. Pero wala tayong makitang solusyon dahil wala nagpapatupad ng batas. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa South Cotabato pa rin base sa report ng ating correspondent. Patay ang 18 anyos na dalagita o dalaga matapos itong maaksidenteng mabaril. Ako po. Ng sarili niyang kaibigan, mga kaibigan. Sarili kaibigan, kagabi. Diyan sa poblasyon, sa bayan ng Tiboli. Ayon sa ulat mga kaibigan, nakilala ang biktima na si Sheila May Kadumba Panes, 18 anyos, grade 11. Naku po. Isang estudyante ng Green Valley College ng Tiboli at residente ng Purok Blancia sa nasabing poblasyon. Dead on arrival mga kaibigan itong si Sheila May Panes matapos itong tamaan ng bala sa kanyang noo. At yung suspect sa pamamaril, yung kaibigan mismo nito mga kaibigan 17 anyos. Wag muna nating banggitin yung pangalan dahil isang menor de edad. Pinaglalaroan daw nung binatilyo yung isang 20 gauge na baril nang bigla itong pumutok sa harapan itong si Sheila May Panes. Nako, kaya tinamaan sa ulo, sa noo. Alam niyo mga kaibigan, mahirap talaga pag meron kayong baril Lalo na yung mga walang training sa paghahawak ng baril. Nako. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong mag-aarmas. Kung may pera kayo, negosyante, mag-hire na lang kayo ng security guard.
dahil mahirap ang may baril. Lalo na kung meron kayong kasamahan o yung may-ari ng baril mahilig makipag-inuman. Ako po. Pagdalasing yan, ang unang gagawin yan maglalaro ng baril, magpapayabang. Magyayabang yan. At pag naiputok mo yan at merong nahagip, nasaktan, kasalanan mo. At kung namatay, mas kasalanan mo. Kaya sinasabi natin mga kaibigan, wag na kayong magbaril. Ako, dinadala ko martilyo na lamang dito sa studio. Lagi nakasukbit yung martilyo ko sa bewang. Diba? Martilyo, handy. Magagamit mo sa lahat. Sa repair ng bahay, pamumukpok ng mga pako. Pwede mo ring i-self-defense yan, martilyo. O kaya magdala kayo ng tawag ito, sumpit. Tapos ng bala nyo, munggo. Di ba? At least safe na kayo. Pero hindi nyo na kailangan magdala ng baril. Marami dyan nagyayabang, naglalagay ng mga baril, nagpapakita ng kanilang mga baril sa Facebook. Puti sana kung may mga lisensya yan. At kung may lisensya yan, dapat hindi nyo pinapakita yan sa Facebook. What nyo ilalagay sa Facebook yung mga baril nyo para pagmayabang. At kung meron naman kayong permit sa pagdadala, dapat yan concealed firearm. Yan ang nasa batas. Yan ang patakaran ng PNP. Hindi dahil meron kang lisensya at meron kang permission na magdala ng baril, kung maglakad ka sa kalye, talagang kitang-kita yung baril mo sa bewang. Dapat nga nakalagay sa isang bag hindi nakalagay sa bewang. Mga iba naman dyan akala mo cowboy. Nakalagay na sa bewang, itataas pa yung t-shirt para kunyari makitang may baril. Kung maagawan ka ng armas, iyak ka. At yung armas ay gamitin sa krimen, di yari ka. Kaya yung may mga gun clubs mga kaibigan, kung meron kayong armas at meron kayong permission mula sa PNP, mag-member kayo ng gun club bago kayo kumuha ng armas. Para matuto kayo sa safety handling ng isang baril. O kaya matuto rin kayong bumaril. Kasi kung may baril kayo, wala kayong safety handling training, mahirap yun. At kung hindi rin kayo marunong bumaril, baka pagkasan nyo, nag-jam yung bala. Tapos titignan nyo yung loob ng baril. Tapos yung kamay nyo nasa gatilyo. Bigla yung napihit yan. Patay kayo. Kaya maraming mga paraan sa pagdadala ng armas. Kung kayo negosyante. Pero kung ordinaryong mamayan kayo, hindi nyo na kailangan ng baril. Kung wala naman kayong kalaban, ba't kayo magbabaril? Diba? Ba't kayo mag-aarmas? Diba? Kung kayo naniniwala sa Diyos, magdala lang kayo ng Biblia. Diba, Pastor Bert? Diba, Biblia. Diba? Pag may magdanakaw, ilabas mo yung Biblia. Huwag ka lalapit. Armado ako ng Biblia. Nakalagay dito sa John chapter 3:16. Diba? Ganon. Ganon lang yan mga kaibigan. Kaya magdala kayo ng rosaryo. Huwag ka lalapit. Meron akong rosaryo. Nagbabantay sa akin ng Diyos. Ayun, mga ganon. O kaya magdala kayo ng krus. Krusipiho palagi. Isabit nyo sa liig nyo. Malaki. Parang tipong pati si Dracula matatakot, di ba? Maglakad kayo, di armado kayo ng krus. Kung medyo gusto nyo tipong modern, di magpatato kayo ng krus sa noo. O kaya sa dibdib, sa braso, ayun, at least yung pananampalataya ninyo magsasalba sa inyo sarili. Bueno, tuloy-tuloy pa rin tayo. Nasa last part na tayo. At basahin muna natin ito pinasa ng ating reporter sa Davao. Nagpagawa sa record ang National Bureau of Investigation ang namakak kaning si Edgar Matubato, ang self-confessed member sa Davao Death Squad. Kinsa nagpailang miyembro sa DDS sa pagdagit kang Sally Macdum nga usa ka Turko ang matudpaan niya sa usa ka terorista ni adtong tuig 2000. Nakaw. Sa pagking hinabi
ni NBI Region 11 Assistant Regional Director Excel Hernandez. Ang base sa ilang record gidagit sa grupo ni Matubato si Sally Macdum sa Samal Island aron pangwartahan ug ipalukat pinaagi sa ransom. Matud pa nga uban ni Matubato silang Sunny Custodio, Nalwin Calpo, Raul Rodriguez ug usa ka wala pa mailang individual. Dugang pa ni Hernandez nga mismo ang kaipon ni Macdon nga si Mirasol Marquez. Ang bibutyag nga nanawag kaniya ang biktima kung asa nangayo kini og 100,000 nga ransom alang sa iyang kagawasan nga niadtong Nobyembre 9, 2000 ug gikuha kini sa usa ka lalaki gawas sa mall sa Davao City. Bisan pa man nahatag na ang maong kantidad, wala gihapong gibuhian sa grupo ni Edgar Matubato ang biktima. Gibutyag usab ni Hernandez nga Nobyembre 11 sa maong tuig mitawag og balik si Sally Macdum sa iyang asawa kung asa iyang gibutyag nga ang mikidnap kaniya si Edgar Matubato ug si Custodio uban sa ilang grupo nga nangayo pa og 3 milyon ug sukad niya tong higayuna na wala na kini ug wa na higkita pa. Grabe, talagang sinungaling tong hype itong si Edgar Matubato. Dapat yan mga kaibigan na sinusunog ng buhay o kaya binibitay. Wala tayong oras. Ako po, nagpapabate si Alili. Si Alili dyan sa Zamboanga City sa Baliwasan. Batiin daw yung Norte family at siyempre yung kanyang one and only loving husband na si Ramil Kamay. Si Ramil Kamay, paliit ng paliit. Si Alili, palaki ng palaki. Sarap kumain, di ba? Pero mga kabigan, wala na tayong oras. At sagad-sagara na yung nawala yung kopya namin dito sa studio ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Meron tayong bago. At anyway, mga kabigan, kung gusto nyo magbakasyon, mag-wedding celebration, anniversaries, business seminars, or whatever, maaari kayong magpunta sa Blue Jazz Business Resort and Water Park dyan sa Samal Island. Huwag niyong kalimutan, Blue Jazz, napakamura lamang yan mga kaibigan. At syempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga sumubaybay sa atin, sumama sa ating isang oras na panayam dito, daldalan, komentaryo, opinion sa Radyo Mindanao. Ito po yung banglingkod, Fafaal, sa ng aming technical director si Nino, yung aming super security chief, si Richard, sa lahat, yung manager namin si Philip Aboy. At siyempre yung aming sponsor, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, I love you, Mama. Chup chup, take care.